Nagsisimula ang kwento sa isang malaking gusali ng hospital at sa loob ng psychiatric department ay mayroong nag-uusap. Tinatanong ng babaeng nurse sa kanyang pasyente kung totoo na purong mga baboy ang kanyang nakikita sa lahat ng nabubuhay sa mundo. Sumang-ayon naman ang binata sa sinabi ng babaeng nurse dahil bagaman kakaiba ay totoo na lahat ng nabubuhay na kanyang nakikita ay mga baboy. Sinabi naman ng babaeng nurse kung nagbibiro ito dahil imposible iyon, dagdag pa niya, kung isang baboy din ba siya para sa kanyang mga mata. Wala namang paligoy-ligoy na sumang-ayon ang lalaki at habang pinapaliwanag ng nurse na hindi pa siya nakarinig ng ganitong kondisyon sa kanyang buong buhay ay para naman sa binata ang nurse ay isang babaeng baboy na nakakapagsalita at may katawan ng tao. Maya-maya pa ay lumapit ang babaeng nurse sa kanya habang dahan-daang binubuksan ang kanyang batones sa dibdib at kanyang sinabi na susuriin muna niya ang katawan ng binata kung ito ba ay nagfu-function ng maayos. Habang dahan-daang binubuksan ng babaeng nurse ang kanyang batones ay tinatanong niya ang binata kung ano ang nakikita nito dahil ayaw niyang maniwala sa sinasabi ng binata, lalo't para sa kanya siya ay napakaganda at kahit sinong mga lalaki ay imposible na isipin siya na isang baboy, ngunit ang binata sa kanyang harapan ay hindi nagpakita ng kahit anong interes dahil para sa kanya ang dalawang malalaking papaya ng nurse ay parehong mga mukha ng baboy na nagpapakyut sa kanyang harapan. Hindi naman makapaniwala ang babaeng nurse nang sabihin ng binata na dalawang baboy ang kanyang nakikita na taliwas sa kanyang mga inaasahan. Naisip din niya na talagang may sira sa ulo ang lalaki dahil kahit sinong mga lalaki ay magkandar apa kapag nakakita ng ganoong tanawin sa kanilang harapan. Maya-maya pa ay pinaliwanag niya na mayroong spinal cord problem ang binata dahil naiiba ang spinal cord nito sa karaniwan dahil ito ay deformed, kaya sa kahit sa simpleng pag-twist ay nakokompress ang kanyang utak at mga nerves, kaya marahil ito ang dahilan kung bakit para sa binata ang lahat ng nabubuhay na kanyang nakikita ay mga baboy. Nagulat naman ang binata sa kanyang narinig kaya tinatanong niya ang nurse kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi ng nurse na ang tanging solusyon ay operahan siya at i-realign ang spinal cord ng binata, ngunit ang success rate ay napakababa at kapag nabigo ay maaring maging paralisado siya mula sa kanyang liig pababa. Gayunpaman ay wala masyadong reaksyon ang binata sa lahat ng kanyang mga sinabi dahil wala siyang balak na makinig sa isang baboy na nagsisalita ng normal. Maya-maya pa ay tinatanong niya ang nurse kung tapos na itong magsalita dahil dapat na nitong ibalik ang kanyang spinal cord. Lumapit din ito sa spinal cord na hawak ng nurse sa pag-aakala na ito ang kanyang sariling spinal cord. Hindi naman makapaniwala ang nurse sa nangyayari dahil ang isang simpleng model ng spinal cord ay akalain ng binata na kanya sa kabila na ito ay hindi totoo. Naisip din niya na pogi ang binatang ito, ngunit isang basura. Pagkatapos nalipat ang eksena sa isang bus na nagsasakay ng mga pasahero at sa loob nito ay naroon ang binata at malakas na humihikab at maraming mga tao ang pinagtitengginan siya at umiiwas sa kanya dahil sa kanyang kakaibang mga kinikilos. Ang pangalan ng binata ay si Yechuan at siya ang ating bida sa kwentong ito. Maya-maya pa ay hinawakan niya ang envelope na kanyang hawak na mula sa nurse at nakalagay dito na siya ay may malubhang problema sa utak. Para naman sa ating bida, ang lahat ng tao na kanyang nakikita sa bus ay mga baboy. Marahil dahil ito sa kanyang mga magulang na mga pig butcher at sa totoo ay hindi naman siya apektado sa lahat ng ito maliban na lang sa pakikipag-date dahil ang lahat ng babae na kanyang nakikita ay hindi niya kayang ilarawan bilang isang tao kundi mga baboy. Gayon din ngayon ang araw ng awakening profession, kaya umaasa siyang gagaling ang kanyang sakit bago siya magising bilang awaken. Habang sa Ching Cheng Academy magaganap ang awakening ceremony at maraming mga kabataan ang dumating para makilahok sa kaganapan kasama na ang ating bida.
Maya-maya pa ay may isang babae ang tinawag ang pangalan ng ating bida at nahihiyang bumati dahil sa wakas ay dumating na siya na nanggangahulugang matagal na siyang nag-aantay sa ating bida. Dagdag pa ng babae na kung nahuli ito ay mananagot si Chuan sa kanya sabay tapik ng kanyang kamay sa braso ng ating bida at lingid sa kanyang kaalaman na nakikita ng ating bida ang kanyang kamay bilang paa ng isang baboy. Para din sa kanya na walang pinagkaiba ang babaeng ito na nasa kanyang harapan dahil katulad din ito ng lahat na isang baboy sa kanyang paningin at hindi isang tao. Maya-maya pa ay nagsimulang magmaktol ang babae na parang isang bata habang tinatanong ang ating bida kung naririnig siya nito. Hindi naman makapagsalita si Chuan dahil hindi siya komportable na makipag-usap sa isang baboy. Habang nakahawak sa braso ni Chuan ay may nagtanong kung bakit masyadong klingang ang babaeng si Lingshan sa ating bida na para bang magkasintahan ang dalawa sa bawat araw. Sinabi naman ng lalaki na childhood sweetheart ang dalawa at maaring magpakasal at magkaroon ng mga anak pagkatapos ng awakening. Nahiya naman si Lingshan sa kanyang narinig kaya sinabi niya sa kanila na wag magsisalita ng walang kabuluhan habang ang ating bida ay mas lalong hindi naging komportable sa pagkakaroon ng isang baboy na nakadikit sa kanya at sa pag-iisip na magkaroon ng pamilya kasama ang isang baboy. Maya-maya pa ay nagsimula ng magsalita ang principal at iniutos niya sa lahat na pumila base sa kanilang student number dahil ang awakening ceremony ay magsisimula na. Pinaliwanag ng principal sa lahat na ang awakening ay nakabase sa lakas, agility at spirit. At ang sino mang mayroong mataas na attributes ay mas malaki ang pagkakataon na magising ang advanced profession. Bulalas pa ng principal na habang ginaganap ang ceremony ay mag-focus ang lahat sa kani-kanilang energy dahil ang profession na kanilang magising ay makakaapekto sa kanilang buong buhay. Ang sino mang magising ang advanced combat profession ay maaring hangaan ng lahat at magdadala ng kaluwalhatian sa Ching Ching Academy. Sa pagsisimula ay iniutos niya sa unang kalahok na ilagay ang kamay nito sa stone platform. Nang hawakan ng lalaki ang stone platform ay nagsimula itong lumiwanag ng lilang kidlat at lumabas na nakakuha siya ng intermediate metal worker profession. Nadismaya naman ang principal sa pag-aakala na makakakuha ang lalaki ng advanced tier na kakayahan habang ang lalaki ay tila hindi na makagalaw sa kahihiyan. Ang sumunod ay isang advanced healer habang ang kasunod naman ay isang junior engineer. Maya-maya pa ay isang lalaki ang nanginginig sa kaba na lumapit sa stone platform dahil maari din siyang makakuha ng mababang kakayahan katulad ng iba ngunit nang kanyang ilagay ang kanyang kamay sa stone platform ito ay lumiwanag ng ginto at lumabas na siya ay nakakuha ng rare tier Shadowless Bladesman. Hindi naman makapaniwala ang principal sa kanyang nakikita dahil bihira lamang ang mga taong nakakakuha ng rare tier na kakayahan at ng kanyang inihayag na nakakuha ang binata ng isang rare tier ay marami ang hindi makapaniwala at humanga. Labis ang tuwa ng principal sa kaganapan kaya agad niyang tinanong ang binata kung ano ang pangalan nito. Mayabang namang nagpakilala ang binata na siya si Liu Jinglong. Pinuri ng principal si Jinglong sa pagkakaroon ng magandang pangalan dagdag pa niya na magpahinga ng araw ito sa ngayon dahil mamaya ay personal siyang pupunta sa kanilang bahay para pag-usapan ang hinaharap ni Jinglong. Nagsimula nang bumaba sa entablado ang mayabang na si Jinglong habang kumakaway sa principal at nagpasalamat habang maraming mga tao ang sumisigaw ng kanyang pangalan dahil sa paghanga. Maya-maya pa ay tinawag na ang pangalan ng ating bida para pumunta sa entablado at habang naglalakad ay binati naman ni Lingshan ang ating bida ng good luck. Habang naglalakad ang ating bida ay naisip ng principal na ang taong ito ay tila medyo karaniwan ngunit ang estado nito ay nakakabaliw na mataas. Nang hawakan ni Chuan ang stone platform ay agad itong nagsimulang lumiwanag ng lilang kidlat kasunod nito ay nagkaroon ng malakas na daluyong ng hangin at maraming iba-ibang kulay ng kidlat ang lumitaw. Maraming mga tao ang hindi makapaniwala sa lakas na pinapakita ni Chuan sa pagsusuri.
Maya-maya pa ay isinigaw ng principal ang kulay ng stone platform na ito ay umilo ng golden light habang ang ating bida ay tila balisa sa lahat ng nangyayari. Habang dahan-daang humuhupa ang hangin ay naisip ng principal kung nakakuha ng divine tear ang ating bida, ngunit nang hamupa ang usok ay laking gulat niya nang malaman na nakakuha ang ating bida ng divine pig butcher na profession. Bagaman ito ay isang divine tear, ngunit para lamang sa pagkatay ng baboy at wala ng ibang silbi. Marami ang nagtawanan at nangutya sa pagkakaroon ang ating bida ng profession sa pagkatay. May ilang nagtataka sa kung paano naging divine tear ang pagkatay ng baboy. May ilan ding napapatanong kung ito ba ay isang swerte o malas. Hindi naman may pinta ang mukha ng principal dahil tila pinaglalaruan siya ng kalangitan dahil matagal na siyang principal at ngayon lamang siya nakatagpo ng isang divine tear awakening, ngunit ito ay isang walang kwentang tagakatay ng baboy lamang at wala ng ibang silbi. Nagtataka din siya kung bakit hindi divine blacksmith, healer or alchemist ang nakuha ng ating bida. Maya-maya pa ay napagtanto din niya na ang masyadong paghaanggad ng mataas ay mayroong malaking disappointed na kapalit kapag nabigo. Inakala din niya na ang ating bida na ang maging pinakamalakas sa lahat sa pagkakaroon ng divine tear, ngunit lumalabas na isang basurang tagakatay lamang si Chuan. Maya-maya pa ay nakuha ng isang asol na liwanag ang atensyon ng ating bida at isang system ang lumabas sa kanyang harapan. Ayon dito na nasa level 1 apprentice ang ating bida na mayroong strength na 5, agility na 3, spirit na 2 at mayroong profession talent na tinatawag na swine nemesis at blade of godslaying. Ang profession skill ni Chuan na blood shadow butcher ay nasa level 1 habang ang kanyang swine nemesis ay nagdudulot ng 50% bonus damage sa baboy. At para sa lahat ng baboy na kanyang mapapatay, ang boost ay madadagdagan ng 1%. Habang ang Blade of Godslaying ay magbibigay sa kanya ng 0.1 free attributes points sa bawat baboy na kanyang mapapatay. Gayon din ang Blood Shadow Butcher na kanyang kakayahan ay nagpapalabas ng impyernong aura na pipilitin ang sinumang baboy na manginig sa loob ng 1 segundo. Humanga naman ang ating bida sa lahat ng kanyang nalaman, lalo na sa pagkakaroon ng swine nemesis na kakayahan na nagdudulot ng 50% damage sa lahat ng baboy, kaya naisip niya na ang pagiging isang tagakatay ng baboy ay hindi masyadong masama tulad ng inaakala ng lahat, dahil sa mundong ito ang lahat ng nabubuhay ay mga baboy para sa kanyang mga mata, at kahit ang principal ay isang baboy din para sa kanya, at kahit sa ang sulok ay purong baboy ang kanyang nakikita.